Inihayag ngayon ni Senador Panfilo Ping Lacson na maaaring kailanganing muling suriin ang Philippine Juvenile Justice Law kaugnay ng mga nagdaang mararahas na insidenteng kinasasangkutan ng mga minor de edad kabilang ang pamamaril sa isang paralan sa Tacloban City noong Lunes. Ayon kay Senador Lacson, dapat muling talakayin ng publiko ang mga probisyon ng batas hinggil sa pananagutang kriminal kung saan hindi dapat otomatikong maging dahilan ng edad upang makaiwas sa pananagutan ng mga nagkasala. Binanggit niya ang karumal-dumal na pagpatay sa isang 2 taong gulang na bata sa England noong 1993. Matatanda na noong Pebrero 1993, dinukot, pinahirapan at pinatay ng 10 taong gulang na lalaki. Ang 2 taong gulang na si James Patrick Bulger. Nakatawag pansin ang kaso sa buong mundo at ang pagkakahatol sa 2 bata ay nagbunsod ng mga talakayan kung paano dapat timbangin ng mga sistemang pangkatarungan ang pananagutan, kaligtasan ng publiko at rehabilitasyon ng mga kabataang nagkasala. Nitong nakarang Lunes, 3 ang nasawi at ilan pang mga nasugatan matapos magpaputok ng ilang beses ang 2 lalaking estudyante na may edad 14 at 15 sa loob ng San Jose National High School sa Tacloban City. Isa sa kanila ang iniulat na gumamit ng 9mm na pistula na pag-aari ng kanyang tiyahin na isang police staff sergeant. Ang isa naman ay gumamit umano ng isang caliber 38 revolver na nakarehistro sa isang security agency na nakabase sa Cebu kung saan sinasabing nagtatrabaho ang kanyang lolo. Ayon sa mga investigador ng pulisya, pinagplanuhan umano ng 2 ang pag-atake noong Mayo 1 at tinalakay pa ang Juvenile Justice and Welfare Act habang pinaplano ang pamamaril. Sinabi naman ni Juvenile Justice and Welfare Council Executive Director Tricia Claire Oco na may mga mekanismo ang batas upang papanagutin ang mga minor de edad habang tinitiyak ang kanilang rehabilitasyon. Sa kabilang banda, nagpasya ang Korte Suprema ng Pilipinas na may ibang pamantayan sa pagtukoy ng pananagutan ng isang minor de edad sa mga krimen, kaya kinakailangang magkaroon ng mga alituntunin upang maging mas malinaw at pare-pareho ang proseso ng pagtukoy sa discernment sa mga kasong kinakasangkutan ng mga batang lumalabag sa batas. Binigyan din pa ng Korte Suprema, walang presumption ng isang minor de edad ay kumikilos ng may discernment. Dagdag nito tungkulin ng prosekusyon na particular na patunayan bilang hiwalay na elemento na ang umano'y krimen ay ginawa ng may discernment. Pilipinas, mula sa Senado, Silvestre Rambulabay, Radyo Kayumanggi.